Merry Christmas everyone! Pastor Arnold po. Nais ko pong ibahagi kung paano punuin ang iyong buhay ng kapayapaan. Kapag nagbigay ka ng lugar para kay Jesus, binibigyan ka niya ng isa sa pinakadakilang regalo. Ang sabi po sa Bible, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give isn't fragile like the peace the world gives. So don't be troubled or afraid. Yan po ay sa John chapter 14 verse 27. Ang uri ng kapayapaan na ibinibigay ng mundo ay pansamantala. Sa nakalipas na 300 years, humigit kumulang 260 kasunduan ng kapayapaan ang nilagdaan at halos wala sa mga ito ang napanatili. Ang kapayapaan na nagmumula sa mundo ay lubusang nakadepende sa kalagayan. Kung may magandang trabaho, nasa kapayapaan ka. Ngunit kung mawala ang trabaho mo o mawawala ang trabaho mo, hindi ka na mapayapa. Kung may pera ka sa bangko, nasa kapayapaan ka. Ngunit kapag nawala ang perang iyon, hindi ka na mapayapa. Ang kapayapaan na binibigay ni Jesus ay kakaiba. Ang tawag po ng Bible dito ay peace which surpasses all understanding. Yan po ay sa Philippians chapter 4 verse 7. Anong ibig sabihin yan? Nangangahulugan ito na meron kang kapayapaan kahit walang malinaw o nakikitang dahilan kung bakit dapat kang maging payapa. Lahat ng bagay sa paligid mo ay maaaring magulo. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, ikaw ay payapa. Yan ang peace that surpasses all understanding. At ito ay nagmumula lamang kay Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan, the Prince of Peace. Nais ni Jesus na bigyan ka ng ganong uri ng kapayapaan ngayong Pasko upang hindi ka mabagabag o matakot. Sa tuwing pumapasok si Jesus sa isang silid, pinupuno niya ang silid na iyon ng kapayapaan. Meron ka bang mga silid sa iyong buhay na puno ng pag-aalala, pagkabalisa, anxiety o takot? Yan ang mga silid na hindi mo pa naiimbitahan si Jesus. Ang iyong mga alalahanin ay nagpapakita ng mga lugar na hindi mo ibinibigay sa Diyos. Maaring kabilang dyan ang iyong pananalapi, ang iyong love life, ang iyong career, ang iyong pagiging magulang, ang iyong schedule, o ang iyong ministeryo. Kung ano man yan, kailangan mong bitawan, kailangan mong ibigay ito kay Jesus. Narito ang tanging paraan upang magkaroon ka ng tunay na kapayapaan ngayong Pasko. Ibigay ang bawat bahagi ng iyong buhay sa Diyos upang magamit para sa Kanyang layunin. Pagkatapos ay magkakaroon ka ng kapayapaan na makakayanan ang lahat ng mga pressures sa buhay. Think about this, my friend. Ang iyong tahanan ba at ang iyong puso ba ay puno ng kapayapaan? Bakit mo naman naibigay ang sagot na ginawa mo? Pangalawa, aling kwarto ng iyong puso ang nagdudulot ng pagkabalisa o takot? Alin daw? Anong bahagi ng buhay natin ang nagkakaroon ng anxiety or fear? At ang panghuli, think about this, my friend. Ano sa palagay mo ang nais ng Diyos na gawin mo o sabihin para ipakita sa Kanya na isinuko mo sa Kanya ang isang bahagi ng iyong buhay na nagiging dahilan ng iyong pag-alala?
Have a great day, my friend. At huwag mo kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.